Okay, example number 1. Find the area of the surface generated by revolving the curve y is equals to x squared about the y-axis from y is equal to 0 to y is equals to 4. So, meron na agad tayo dito na limits. Yung limits natin is along y. Therefore, yung differential dapat natin is along din sa y. So, na-visualize nyo, since itong limits natin is along y, di ba, mula sa 0 hanggang 4. So, i-draw muna natin yung Cartesian coordinate natin. So, let's draw first. Since positive naman, lahat ng y, so yung nasa taas na lang ang i-drawing natin. Starting from 0 hanggang 4. Okay? So, if y natin is 0, so from this equation, if y natin is 0, x is also 0. If y natin is 1, so 1, di ba, is equals to x squared. So, square root ng 1, if x natin is 1, if y natin is 1, x natin is positive or negative 1. So, nandito yung dalawang point natin. So, if x natin is 2, since hindi naman siya perfect square, 3, 4 is a perfect square. So, if this is 4, x squared, pag in-square natin, plus and minus 2. So, nandito yung 2, probably here. And 2 yung nandito. So, nandito yung isang point natin. So, if we will graph that curve, para magiging ganito yung itsura ng curve natin. So, parabolic ulit. So, and we are about to rotate it, revolve it sa y-axis natin. So, pag ni-revolve natin, iikutin natin to dito sa part na to. Okay, para magiging ganyan yung object natin. Now, ang pinapahanap is yung surface area generated. Since kukuha tayo ng strip dito, sabi natin is, kukuha tayo ng maliit na strip dito sa part na to. And then, pinaikot natin yun. Yung strip na yun, pinaikot din natin siya. Yan. So, ito na yung differential surface area natin. So, siya sa paikot na yan. Ito na yung differential surface area. In which ito yung differential ng strip natin o kaya ng length ng arc. Differential ng length ng arc. Now, based sa formula, sabi natin, limits natin is from y is equals to 0 to y is equals to 4. So, kung yung limits natin, so surface area, di ba dalawa yon? So, 2 pi integral mula sa y sub lower hanggang y sub upper. So, kung in terms of y yan, dapat yung nandito natin is in terms of x times yung ds natin, which is square root ng 1 plus. So, since dy yung nandito sa labas, kasi di ba ito yung limits natin is naka-y, therefore dy yan. So, 1 plus dx over dy squared. So, therefore, ito convert natin in terms of x. So, kasi yung given natin dito is x. Okay? So, yung from equation, y is equals to x squared. Therefore, x natin is equal to y raised to 1 half. Now, getting the differential of x, yung differential nito, magiging siyang y raised to power, magiging 1 half, y raised to 1 half minus 1 is negative 1 half dy. O kaya, equal sa dy over, ay, mali. O kaya, equal sa, wait. So, divide natin by dy both sides para makuha natin yung dx over dy. Kasi ang kailangan natin dito is dx over dy. So, dx over dy is equal to 1 over the square root ng 2 the square root ng y. Kasi 'di ba
itong y raised to negative 1 half, bababa siya, magiging square root ng y. So, siya yung ipapalit natin dito. So, therefore, magiging na siyang 2 pi integral y sub lower natin is 0 to 4, x is equals to square root ng y, ito yan, y raised to 1 half, times square root ng 1 plus dx over dy is equal to 1 over 2 square root ng y squared dy. So, expanding this, magiging siyang 2 pi 0 to 4 square root ng y times square root ng 1 plus 1 over, ito magiging 4y. So, maalis yung square root dito kasi pag in-expand natin, 2 squared is 4, square root of y squared is equal simply to y times dy. So, magiging na siyang 2 pi, getting the common term dito, magiging na tong square root ng 0 to 4, square root ng y, times square root ng 4y times 1 is 4y plus 1 over 4y. Wait. Ay, sala. Eraser. So, hindi lang yan 4y. So, 4y over 4y. Diba? This is just equal to y. Itong 4y, equal to 1. Yung 4y over 4y natin. So, ginawa natin yan para makuha natin yung LCD dito sa part na to. Differential of y. So, ito, pwede nating kunin yung LCD. Magiging na siyang 2 pi 0 to 4 square root ng y times, so square root ng LCD is 4y plus 1 differential of y. So, ang mangyayari magiging 2 pi 0 to 4 square root ng y. So, ito, magiging na siyang square root ng 4y plus 1 over square root ng 4y dy. So, simplifying yung square root ng 4y, magiging na siyang 2 pi, hiwalay natin, 0 to 4 square root ng y, times, hiwalay natin to 1 over square root ng 4y, that is equal to 2, kasi square root ng 4 is 2, times square root ng y, times, matitira na lamang dito is yung square root ng 4y plus 1 natin, dy. Yung square root ng y is makakancel, yung 2 sa labas is makakancel, tapos yung 2 dito sa loob. So, kasi di ba pwede natin yung ilabas. So, na-cancel na lahat, ang naiwan na lamang is pi integral from 0 to 4 ng square root ng 4y plus 1 dy. Now, how we will integrate this? By power formula. If u natin is 4y plus 1, ano yung n? That is equal to 1 half. Kasi di ba naka-raise yan sa 1 half. Du natin is 4 dy. So, kailangan ng 4 sa loob. Therefore, magmumultiply tayo ng 1/4 sa labas. So, this is now equal to pi over 4, 0 to 4 ng 4y plus 1 raised to 1 half or dy. So, u raised to n du. So, magiging na siyang pi over 4 integral from, integrate na natin. So, integral ng 4y plus 1 is 4y plus 1 raised to 1 half plus 1 is 3 over 2 over 3 over 2. Limits natin is from 0 to 4.
Now, using our calculator, upper limit minus lower limit. So, pi over 4 times quantity ng 4x plus 1 raised to 3 over 2 over 3 over 2. Okay, so we will calc it at 4 for our upper limits. Then, kakalculate natin siya at 0 for lower limit. Then, upper limit minus lower limit. So, 36.176. Since we're referring about area, naka-square units tayo dyan. So, that is our example number 1.